Pakita ko po sa inyo yung taas namin. Marami pa siyang kalat kasi may gumagawa pa po. Sige. Ayan. Kaya ganyan pa siya karumi. Kasi nga po under construction pa. Ayan, naglalagay sila ng pang-kisame. Pero may pintuan na po yung aming CR. Ayan, may pintuan na siya. Ay, may kisame na pala dito sa hagdan eh. Ay, may kisame na po sa hagdan. Dito na lang wala. Ayan, dito na lang. Saka dito sa may banyo. Tapos ito yung kabilang kwarto. Nilagyan nila ng egg tray yung pinakakisame. Kasi ayan po yung gagawing pang ano ba to, Jerome? Kaya may kisame. Soundproof po. Ayun. Para merong soundproof. Niready po namin yan kung sakaling yung pag New Year o kaya pag medyo kailangan tahimik sila, dito sila tatambay sa isang kwarto na to. Tapos ito naman yung isang kwarto. O, diba? Naisip po namin talaga yan. Na meron kami pagtatambayan sa kanila na hindi sila matatakot kung sakaling mag New Year. Hindi sila makakarinig masyado ng putukan kasi meron silang kwarto na soundproof. At yun na nga po, after nilang mapanood sa live namin, may mga mangilan-ngilan po na nag-message sa amin na pangit yung ginawa namin sa paglalagay ng egg tray. Kasi nga daw po baka pwede siyang bahayan ng ahas, ng ipis, at lalo na yung daga. Pero ito lang po yung paliwanag ko. Kung makita niyo po, ayan yung Gibson board. Ayan po yung nilalagay nila sa kisame namin. Bago po ilagay yung egg tray, naglagay po muna sila ng Gibson board. Ngayon po, nung natapos lagyan ng Gibson board, saka po nilagay yung mga egg tray na yan. Nilagay po yan kasi ang purpose po niyan, para po kung sakaling dumating ang New Year, maingay man sa labas, meron po kami paglalagyan sa aming mga par babies. Kasi yung danas na po kasi namin, sinabara ko po tuwing may darating na New Year, lagi po silang natatakot, nanginginig. Tapos, syempre, ayaw po nila ng malalakas na sound. Kaya po, ang ginawa po namin, naglagay po talaga kami ng isang kwarto na pwede nilang pagtambayan kung sakali pong dumating yung mga ganong pangyayari, yung New Year, na maingay po sa kanilang pandinig. At ayan na nga po yung finished product niya. Nalagyan na po uli siya ng panibagong kisame. Ayan, sa tingin niyo po ba papasukin pa po siya ng ipis, ng daga o ng ahas? Kasi nga po close na close po siya. Wala pong dadaanan yung ipis o daga dyan. Ayan po ay para sa aming mga fur babies, para po maging safe sila sa anumang malalakas na tugtugan. Diyan po namin sila ilalagay. Kaya salamat po sa makakaunawa ng aming ginawa na yan. God bless!